What's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up man na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan ating pong tatalakayin ang one of the biggest ever buy and seller ng mga kotse, mga kahombre ko, sa internet. Ang taong may kakaibang klase ng karisma, mga kahombre ko. Karisma na medyo mahirap din hong mahanap sa iba't ibang mga buy and seller na mga negosyante, mga kahombre ko, kasi ang kailangan mo para magkaroon ka ng karisma nitong influencer slash buy and seller na to, una sa lahat, dapat makapal ang pagmumukha mo. Pangalawa, dapat kupal ka. Pangatlo, dapat ang laki ng bibig mo pag ika'y ngumingisi. Pangapat, dapat kapag nailabas mo na sa garahe niya ang nabili mo, wag na wag mo nang aasahan na may babalik pa sa'yo kahit piso. Bossing, wala na ako doon. So this is the rise and fall of Boy AC Garage. At kasama na ho siya sa ating Wall of Fame. Hinahanap niyo ba ako sa Facebook? Ito na ang bagong Facebook ko, mga kahombre ko. Follow niyo ako. Nagsimula ho si Boy AC Garage mag-vlog sa FB ng buhay buy and sell ng second-hand cars, mga kahombre ko. Kung saan ipinapakita niya ang kanyang mga transaksyon. Tulad ng pagbili, pagbebenta at pag-update kung anong mga available na sasakyan ang meron siya, habang hinahaluan din niya ito ng kakulitan at katatawanan. Wala pang katarantaduhan ata noong panahon na to, mga kahombre ko. So hanggang dyan lang muna tayo sa comedy. Halos araw-araw na ho siyang nagbablog. At makikita natin sa mga una niyang video na wala pa siyang physical store noong panahon na yon, mga kahombre ko. Ang taba-taba pa ho ni Boy AC Garage dyan, no? Parang wala naman nagbago sa forma, wala naman nagbago sa masyadong itsura. Pero mas mukha hong masaya siya ngayon kesa noon. Makikita niyo yun. Mas pumayat siya pero mas mukha siyang masaya, mga kahombre ko, ngayon. Alam niyo, sa lahat sa Pilipinas, ang pinakamahirap po ay magbenta. Una sa lahat, ang iisipin sa'yo ng mga tao, ano bang credibility mo para bumili kami sa'yo? Una ho yan. Pangalawa, buburautin ka. Pangatlo, kapag sikat ka, bibilihan ka. Pag may hype ka, bibilihan ka. Pag wala, taon mo yan ibibuild. At hopefully, sa mga panahon na yon, makapag-build ka ng sarili mong empire. Otherwise, goodbye. Walang bibili sa'yo. Real talk yarn. Napakahirap po magbenta sa bansang to, mga kahombre ko. Sobra. Kasi ang dami mong kailangang patunayan, ang daming requisites, at lalong-lalo na, mga kahombre ko, ang tunay hong binibilihan ay yung katiwa-tiwala. At nakakapagtaka ho, mga kahombre ko. Because of all people, itong ganitong ngisi ho, itong ganitong pagmumukha ho, ang nagkaroon ng matinding tsansa sa mundo ng buy and sell, mga kahombre ko. Kasi to tell you the truth, napaka-kengkoy ng tao na ito, napaka-kupal, very negative ang image niya. Kaso lang, mga kahombre ko, pasok na pasok pa rin siya sa takilya. Mag-bash lang kayo mga bossing ko. More bash, more cash. Pasok na pasok pa rin siya, mga kahombre ko, sa mga tao. Gustong-gusto pa rin ng mga tao makita kung makakabenta ba tong tao na to ulit o hindi. Inaabangan, in short, ng mga tao ang malalang pagbagsak ng tao na ito. Kaso, mga kahombre ko, ang hirap niyang pabagsak kasi magaling talaga. May talento siya sa pagbebenta, mga kahombre ko. Solid talaga. Dahil sa sipag niyang mag-vlog at magbenta ng mga kotse, nakapagpatayo na siya ng isang napakalaking garahe, mga kahombre ko. At yun na nga, Boy AC Garage ang pangalan ng kanyang garahe, mga kahombre ko. So, dyan, makikita ho natin ang samut-sari mga bulok, mga magagandang sasakyan, mga kahombre ko, na binebenta niya. Na kumbaga, pasok na pasok lang, pangmasa lang, mga kahombre ko. Hindi ho siya tulad nila F2A, ng iba't iba pang mga garage, mga kahombre ko, na nagbebenta ng mga mamahali, mga supercars. Eto si Boy AC, mga kahombre ko, chill lang to, okay? Pangmasa siya talaga. Masa yung target nitong tao na ito. And I think he earned a lot from
this. Halata naman mga kahombre ko, no? So, bata pa siya, and yet talagang negosyante ang galaw. Nakaka-proud din naman maging Pilipino kasi mga kahombre ko, kita nyo, pati mga gantong klaseng kabatang mga tao, nagkakaroon naman ng chance. Di ba? Hindi yung tulad ng sinasabi ng iba, lalo na ng mga taga-ibang bansa na ito'y third world country lang daw, wala daw kwenta na bansa. Aba, dito, makikita naman natin, mga kahombre ko, na solid din. Abay, nagkapera at umangat din naman ng tao, di ba? Nag-start lang siya sa wala, tas ngayon, may malaki na siyang garahe. Nakakatuwa din naman sa part na yun. At dito, mga kahombre ko, nagtatapos ang rise ni Boy AC Garage. From now on, mga kahombre ko, puro fall lang ho ng fall, mga kahombre ko, ang mangyayari sa karyera niya. Naniniwala pa ba kayo sa mga pinagsasasabi ni Norman Mangusin? Ako po, ipinanganak akong super yaman. Makikipagsunugan talaga ako ng pera sa kanila. Gusto nila, sunugin nila ako ng pera nila. Pero sisiguraduhin ko, hindi pa ho ako napapasok. Ubos na yung pera nila. O ayan, Basya, naghahanap ka ng relo. Ayaw, Wimbledon. Ito yung aking president. Ayan yung bracelet na hinahanap nyo. Sinabi nyo yung sinanla. Tarantado kayo, minuminuto. Bakit todo-todo po ang pasasalamat niya sa mga OFW? Ay, Hazel 21. Nagpalipad na naman si Hazel 21 ng USA. Thank you, Hazel. Thank you. Nakita mo na ba si Leia Weda? Nagpadala na ng 80,000 yen. Bukod pa ron, nagpapalipad pa rito. Tangina mo! Para ho sa mga OFW na awang-awa kay Norman Mangusin, huwag na kayong magpapadala kung saan-saan kasi may transfer fee. Baka maghalit niyan si Norman kasi may bawas pa yung ipapadala niyo sa kanya. Tangina mo? Ganito na lang, para may libreng $20 pag pinadala mo yung pera mong pinaghirapan para kay Norman o sa pamilya mo, gumamit ka ng TapTap Send. Oo! Ang TapTap Send ay isang remittance money transfer application at kilala ito dahil una, fast transfers ang pera mo darating agad. Papa-Gcash man yan, BPI, BDO at kung ano-anong bangko na may online. Napakasimple, di ba? Ngunit, huwag niyong kakalimutan na sa una niyong padala, basta ginamit niyo ang promo code ko na makagago, meron kayong libreng $20. Di okay. Ano pang hinihintay nyo? Palipad na kayo using TapTap Send. Kaso lang mga kahombre ko, ito naman ang malupit sa tao na ito. Habang siya ay bumabagsak at nagfo-fall, kabaliktaran ho kasi mas lalo siyang nagkaka-views mga kahombre ko ha. So kumbaga, mas lalong nagkakaroon ng chance na makita ng mga iba't ibang mga tao na maybe walang alam sa storya ni Boy AC. Hindi naman lahat nakakapanood ng misery ng tao na ito. Kaso, alam niyo naman ang imahe niya sa internet. Hindi ko lang alam kung anong klase reputasyon niya sa personal o sa buy and sell world. Pero sa internet ay napakapangit mga kahombre ko. Kaso, yun nga. Kung pangit nga naman, MG, ang imahe ng tao na ito sa internet, bakit tuloy-tuloy pa rin negosyo niya at bukas pa rin negosyo niya? Kung totoo nga yung sinasabi sa internet, ba't hindi pa siya nagsara? At tuloy-tuloy naman, everyday naman may bumibili sa kanya. Hindi ko rin alam mga kahombre ko ha. So, ibig sabihin, medyo may difference sa personal at sa internet pagdating sa industriya na to, mga kahombre ko. Anyway, makukuha ni Boy AC Garage ang kauna-unahan niyang issue. Sa bago niyang garahe, nagkaroon siya ng video kung saan makikita na isinasaoliho ng isang buyer ang sasakyang nabili nito sa kanya. Ngunit, ayaw niya itong tanggapin, mga kahombre ko. Sige, tanungin kita kung may alam ka sa loob. Kami ngayon. Boss, ayusin mo yung Hindi nga, bossing. Huwag kang magalit. Hindi ako nagagalit, bossing. Ganito lang talaga mo sir. Bossing, ang second hand, ang pagbili ng second hand, kahit kami inaabutan din kami ng sira. Okay? So ngayon, segundo pa lang inaabutan namin ng sira. Pagkalabas pa lang ng automatic yan, pag nabayaran mo na yung unit na yan, automatic as is very yan, boss. Non-refundable. Ano yan, boss? Second hand yan. Second hand yan at hindi namin binibenta yung brand new sa inyo. Kasi nga, bossing, kahit modelo nagkakasira eh. Bossing, ang pagbili ng second hand, kahit segundo pa lang, bossing, pag yan tinilig sa inyo, pananagutan nyo na, hindi namin tinilig sa inyo na bilhin yan. Tama? Ganito kasi, di ba? Yung pagbayad namin.
Bossing, wala na ako doon. Basta tayo, may kasulatan tayo. Lumabas kami. Hindi, bossing, ganito. Tapos binalik agad namin kasi tumirik. Oo nga, bossing, may kasulatan nga tayo. As is, where is. Receive in good condition. As is, where is. Receive in good condition. At dito ho, lumabas mga kahombre ko, yung magandang kasabihan niya na as is, where is, at received in good condition mga kahombre ko. Ang kotse, ibig sabihin, bye-bye! Ibig sabihin, pumirma ka na sa waiver ng as is, where is, at received in good condition, wala na. Bossing, wala na ako doon. Bye-bye! yun lang talaga yung pinaglalaban niya, mga kahombre ko. Pero, minsan kasi si Boy AC, mga kahombre ko, medyo may kabastusan din ang bibig ng tao na ito. Pero, siguro, minsan, nagiinit-init na rin ang ulo niya. Diba? Kasi, syempre, binabalik sa kanya yung kotse, may problema, may sakit sa ganito, sa ganyan. Pero, sa isang banda, man, syempre naman, ano nga naman ba ang i-expect mo sa ganitong klase na sasakyan? Malamang sa malamang, wasak at sira na lahat to, di ba? I mean, karamihan sa piyesa wasak. Kasi, bibili ka ng sasakyan na halos 20 years na ang ibinulok o iniluma. So, ano namang i-expect mo? Malamang sa malamang, laspag na yung sasakyan na yan. Di ba? Eh, kaso, kung yan lang ang afford mo at anyway, for sure, bago mo binili yung sasakyan, chinek mo yan, minimum, di ba? Di kasalanan mo na yon, di ba? At lalong-lalo na, hindi ka man lang nag-check ng history ng bibilhan mo, tulad niya, si Boy AC Garage, which very much available yan sa internet, di bahala ka na sa buhay mo, di ba? Kasi, kaya nga nandiyan ang mga influencer, lalo na ako, kaya ako nandito for your awareness. Ngayon, kung hindi ka attentive at hindi ka nanonood, kasalanan at problema mo na yan, di ba? Bossing, wala na ako doon. Naging misleading din no si Boy AC Garage sa pag-advertise ng kanyang mga sasakyan. Paulit-ulit na ipinopost ang mga larawan ng iisang sasakyan, ngunit magkakaibang tao naman ang pinapakilala bilang mga naging buyer ng sasakyan na ito. Siguro mga kahombre, alam niyo naman, kapag ang tao ay nagsisinungaling, kailangan yan ulit magsinungaling upang pagtakpan ang kasinungalingan niya. Tapos, gagawa ulit siya ng kasinungalingan na kailangan niya uling pagtakpan ng another kasinungalingan niya. Otherwise, hindi naaabante ang buhay niya. Lock up na siya, mga kahombre ko, sa pagiging sinungaling. At habang tumatagal, padagdag ng padagdag ang kasinungalingan, then eventually, aabot tayo sa point na nakakalimutan na niya ang mga kaganapan, mga kahombre ko. Tulad niyan ngayon, hindi niya na siguro naalala na nakapag-post na siya dati nitong kotse na to, mga kahombre ko, na nabenta niya, at ito daw kuno yung nabentahan niya, itong mag-asawa, no? Tapos later on, mga kahombre ko, iba na naman ho ang nakabili ng sasakyan. So most probably, tinakpan lang niya yung kasinungalingan niya, mga kahombre ko, hanggang sa dumating yung puntos. Yung kasinungalingan na yun, mga kahombre ko, automatic nang lumalabas. Kasi yun naman talaga yung ending nun, di ba? Lalabas at lalabas yan kahit pa ilang libo o milyon ang kasinungalingan na sabihin mo. Di ba? Dahil makakalimutan mo yan somewhere down the line, bang, lalabas at lalabas, sinungaling ka pala, and yan. Ito na ho ang example. Marami yan, mga kahombre ko, One example lang ang nilagay ko, pero sa totoo lang, sobrang dami hong katarantaduhan na yan, mga kahombre ko. Sobrang dami yan. Pero sige, yan, isa lang muna ilabas natin. Dahil sa kanyang mga naging aksyon, tuluyang napasara ang garage ni Boy AC Garage, mga kahombre ko. Ayan, na-close. Wala siyang kaukulan na mga permits and everything, mga kahombre ko. Pero sa isang banda, baka napakarami niya rin naging complaint. Lalong-lalo na sa barangay, siguro, di ba? Sa syudad niya, mga kahombre ko. Kasi sunod-sunod ho ang naging mga kamalasan ni Boy AC dahil sa mga katarantaduhan na binild niya. So, yan yung naging motibo niya. So, nag-close siya, mga kahombre ko, So, para ho sa isang negosyo na magko-close, ibig sabihin, mga kahombre ko, sobrang lalaho ng nangyari. It's either nalugi ka or may problema ka sa mga permits mo. Tama? Matapos ang mga kaganapang ito sa kanyang buhay, nanahimik sa social media si Boy AC Garage. Ngunit ito na naman, noong Abril ng 2025, muling umingay ang pangalan ni Boy Garage. Hindi dahil sa sasakyan, kung hindi dahil nasangkot ito sa isang malagim na barilan. Na-hold up. Ngayon lang. Wala pang isang oras, no? 40 minutes pa lang. Ayan. Hold up si pare.
Kwintas tinangay, tapos yung pera, isang bag na hold up. Kinuha. Tapos nagpaputok ng baril to. Ayan o. Shotgun ginamit. Ayan o. Armalite pala, tsaka shotgun. Ayan o. Isa naka 45. Naka 45. Oo. Ng hold upper. Ayun, tinamaan yung ibang sasakyan ng bala. Nandito na, may mga pulis na. Awa naman si Par. Sakto pagdaan namin, katatapos lang ng hold upan. 5 minuto, 2 minutos lang. Halos kasunod lang ata namin yung ano. Awa naman si pare. Iyon na pula daw, na hatchback dito daw. Tapos 5 halos kabataan lang daw na nakamas lahat. Si Kuya Alan ang nakakita. Iyon talaga Kuya Alan ha. Iyon. Kulay pula. Ayan pula. Oh. Pula talaga daw kasi sabi din nila pula. Pula din. Nakakaawa din naman mga kahombre ko. Kasi mga kahombre ko, hindi ko din gusto no, na mangyari ito kahit sa worst enemy ko mga kahombre ko. Yung tipong mapagbabaril ka. Hindi ko deserve ng kahit na sino yan. Kahit gaano pa yan kasama, once na ginawan mo ng ganyang kasamaan tao, automatically, mabubura na yung kasamaan niya. Ikaw na yung magiging masama. So, you just don't do this. Kung gusto mong makipag-usap, no, o mas maayos yung problema, you should go and make arguments against him or with him. Sa personal. Hindi yung ganyan, 'di ba? Parang saksak patalikod. Kahit kailan mga kahombre ko, hindi ko gusto yung mga ganitong klase ng sitwasyon. Yung tipong babarilin mo nang hindi siya ready o hold upin mo, hindi ka lumalaban ng patas sa buhay. In all fairness, si Boy AC Garage mga kahombre ko, lumalaban naman ng patas ito, 'di ba? Ayun nga lang 50-50 mga kahombre ko. Pero lumalaban din naman ng patas, 'di ba? Kahit papaano, legal naman trabaho niya. Okay naman lahat. Sigurado yung papers niya, meron yan. Lalo na sa init niya na to, for sure. Chinecheck yan ng chinecheck. Yung kanyang mga papeles, for sure. Goods naman. Kung hanggang ngayon nandyan siya, di ibig sabihin, good yung negosyo niya. Anyway, noong Mayo 2026, nagkaroon na naman ng issue si Boy AC Garage. Nag-post siya ng isang video na may caption na, lahat naman nadadaan sa usapan. Huwag tayong masyadong magmagaling. Mahirap. Stay humble. Nag-overrate po ba? Boss, talagang tatalsik ka pag nireview mo. Ha? Boss, nag-overrate po ba? Mekaniko po kayo saan? Ha? Saan po kayo mekaniko? Mga tourist bus pa nga ang hawak ko dati. Tourist bus, mga diesel po. Pati gasolina. Nag-overrate na po ba to? Hindi nga mag-overheat kasi hindi naman nagamit kahapon. Boss, kahit dali natin bagyo, tingnan natin kung mag-overate, sama pa ako. Nagpa-pound na gaano. Hindi nga po, sama nga tayo, titingnan natin kung mag-overate eh. Boss, boss, hindi naman ganyan ang tamang pag-rev niyan. I-rev mo nga lang na ano. Dar, ano ba to Dar? Boss, nag-overate po ba? Hindi nga nagamit brad, kaya hindi mag-overheat. Kaya nga po, sama po tayo, bagyo tayo ngayon. Tara, kahit Bicol. Tingnan po natin kung mag-overate po. Bubula-bula pati yung... Boss, kapag nagganyan po, pwede naman yung linisin lang, boss. At hindi naman overheat agad po yung ganyan. Mekaniko po ba kayo ng ano? Boss, ang ganda ng circulator! Boss, circulation, ang ganda! Oh! Garanti sabog, mga kahombre ko. Yan, nag-trend ho yung salita na yan, mga kahombre ko. Lalo pang ginatungan ni Boy AC Garage ang galit ng mga tao sa mga sumunod nito mga videos. So yan mga boss, bali doon nga pala sa issue doon sa adventure, talagang di makamove ng mga basher ko ha, talagang mag-bash lang kayo. Gusto ko lang din sa inyo, ikwento. Nangyari kasi nung mga bossing ko, binili sa akin today. Tapos, kinabukasan, binabalik nila, pero yung mekanikong nakasagutan ko, na nagtalo kami, pero goods lang naman, nag-uusap lang naman kami. So, mabalik lang tayo. Ayun, gusto nila ibalik kinabukasan. Tapos, ayun, may kasama mekaniko, may tama doon yung radiator. Mga bossing ko, comment nga kayo. Kasi sa radiator, kapag binuksan mo ang radiator, once na bumulwak at patay ang makina, pag in-start mo at bumulwak, yun yung may tama cylinder head. So ngayon mga bossing ko sasabihin ko lang sa inyo sa lahat ng mga basher rotators ko dyan mga boss, ang naging problema no
adventure, kaya nagbabawas ng tubig, is yung takip ng radiator is balitin na. So, pinalitan nila. So, naging okay naman na yung unit. So, nagagamit naman na nila. Yun. Maraming salamat and big shoutout sa lahat ng mga basher ko dyan. I love you all mga boss. Then, keep like and share and comment sa lahat ng mga vlogs natin para mapasali ka doon sa ipamimigay kahit basher, kahit sasali kita. Geng. Wala yung mekaniko nung chinik nila yung adventure. Pero chinik naman nila, marami nga sila. Nakita nyo naman sa vlog eh. Chinik nila lahat bago nila bayaran. So ngayon, syempre, di ko naman din pinilit sa kanila yon. Pero maayos naman ang unit. May road test din nila yon. Tapos, chinik. Okay naman sa kanila. Pasado, binayaran nila. Then kinabukasan, may nagmeron na may issue daw. So, napalabas naman natin na talagang maayos yung unit. So, radiator cap lang naman yung nag-i-issue. Eh, magkano lang naman yan? 250, 350 lang naman yan. So, ayun, bali na-update ko lang kayo mga bossing ko ha, para sa mga nag-iiyakan. Ng mga basher ko dyan. Mag-bash lang kayo mga bossing ko. More bash, more cash. Maraming salamat sa inyong lahat. I love you all. Dahil dito, nakaramdam na siya na, oops, hindi na ata okay tong marketing na ito. Pabagsak ang ating negosyo, gumawa na lang ito ng apology video para sa publiko at sa matandang mekaniko. Gayon pa man, patuloy pa rin niya itong pinaggagawa. Kamakailan nga ay nag-post muli siya ng video kung saan bumili siya ng kotse, ngunit tumirig ito at nag-overheat nang magsimulang bumulwak ang coolant nito. Anyari? Bulwak. At ito pa, matindi dito mga kahombre ko. Mukhang may balak pa siyang ibenta ang sasakyan na bulok na to, mga kahombre ko. So mag-ingat po kayo. I-check nyo rin, ha? Mahalaga yan, mga kahombre ko. Anyway, ano ba ang natutunan natin dito? Ang tinatawag na greed, mga kahombre ko, ay hindi maganda. The more na gumugusto ka sa buhay, the more na ibibigay yan sa'yo. And sometimes, nakakakilabot yan. Kasi baka mamaya niyan, hindi ka nakakasiguro, ang ibinigay na pala sa'yo ng Diyos ay yung problema na ikakabagsak mo. Matigas ka eh, di ba? Boy AC, mag-ingat ka ha. So kayo mga kahombre ko, sinong pipiliin nyo? Yung nagsisimula pa lang na Boy AC Garage o yung AC Boy Garage ngayon? Kasi kung ako, yung Boy AC Garage ngayon ang pipiliin ko malamang. Kasi kung wala siya, wala tayong content. Pero wala naman ang sustansya yan mga kahombre ko kasi wala naman tayong mapapala kay Boy AC Garage. Ano ba naman matututunan natin dyan, di ba? Anyway, one love, good fucking vibes. One love, good fucking vibes. Yes, of course. Galingan mo pa, putang ina mo!